كانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ang sabi, it will be said, God will say, O my worshipper, o aking mananamba, palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda at kayo'y mga Muslim. Kayo'y mga Muslim. Udkhulu Jannah, pumasok kayo sa paraiso kasama ng inyong mga asawa. Malinaw ang Muslim maliligtas. Malinaw. Ilang minutes na lang. Ha? O ngayon, internal yan eh. 2 minutes na. Internal yan eh. Gagamit ako external naman. Ha? Yan dapat may evidence ka. Ano external? Catholic Catechism. Ano yung sabihin? Ang Katoliko naman, hindi Bible based yan eh. Ito kung anong dapat paniwalaan ng Katoliko, kung anong dapat i-practice ng Katoliko, nandito sa Catholic Catechism. Eh anong sinasabi ng Katekismo? Pakinggan po ninyo. Ha? Dadalian natin. Oh. External. Ang Muslim ba maliligtas? Kaya nga ayoko nang makipagdebate sa Katoliko. Hindi ako nag-aamon sa Katoliko. Kasi wala nang debate between Muslim and Catholic. Bakit? Diniklara na ng simbahang Katoliko eh. Maliligtas pala Muslim eh. Nagalit nga yung Protestante at Evangelical. Oy mga Katoliko, ba't yung sinabi maliligtas na Muslim? Basa. The church relationship with the Muslim. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator in the first place amongst, una't higit sa lahat, are the Muslims. These profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore the one merciful God, mankind's judge on the last day. Ay, maliligtas pala. Pag tinitindig mo sa harapan ko, ay maliligtas din pala kami. So, Roman, eto Catechism to, nagagalit na evangelicals dito tsaka Protestante. Kaya nga alam mo kapatid, totoo lang, wala nang debate between Catholics and Muslim. Puro dialogue na lang. Ako nga ayaw kong mag-amay. Maraming salamat po sa inyo. Meron siyang katanungan sa ating kapatid na Islam, no? So, 5 tanong ito, kapatid at kapatid na Islam, handa ka na bang sumagot para sa ating kapatid na Katoliko sa kanyang tanong? Okay. Unang tanong. Ang pananampalatayang Muslim ba ay meron doktrina ng doctrine of Paul na katulad ng Kristiyano? Meron o wala? All of men? Hindi po katulad ng paniniwala nyo. Alam nyo bakit? Si Adam po at si Eva ay nagkasala. Tanggap po ng Diyos yun. Kaya lang ang magandang balita, nung sila'y nagkasala, humingi ng kapatawaran si Adam. Ang sabi niya, Rabbana dalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aming Panginoon, tunay na kami nagkasala, ngunit malibang kami patawarin mo, kami mapapabilang sa mga talunan. Ang sabi ho ng Quran, ang magandang balita, at sila'y pinatawad. Okay, kung sila po yung pinatawad, ang pananampalatayang Muslim ay walang teaching tungkol sa effect of sin. Pangalawang tanong na yan. Wala po. Invento lang ho ni Pablo yun. Nagkamali kayo ng quotation kanina. Wala po sa Roma 5. Ang nakalagay po sa Roma 6:23. Ang sabi ni Pablo, the wages of sin is death. Okay. Huwag masyadong mabang. Tanong, ang pananampalatayang Muslim ba ay merong doctrine tungkol sa eschatology? Eschatology ay mga pag-aaral tungkol sa huling buhay ng tao. Napakarami, mas marami po ang Quran kumpara sa Bible. Ang pananampalatayang Muslim ba, anong ginagamit niyo? Paniniwala o pananampalataya? Ano pinagkaiba ng dalawang yun? Linawin nun natin, Tagalog kasi yung sinasabi niya. Yung salitang iman, usually tinatranslate po yun na pananampalataya. At yun, kasi nalimos ng paniniwala. Halimbawa, mayroon po kong pananampalataya, isa lang ang Diyos. Ilahukum ilahun wahid,
ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang. Yung po ang aking paniniwala, yung po ang aking pananampalataya. Ang Quran po ba ay salita ni Allah, o salita ni Gabriel, o salita ni Muhammad? Ito po'y salita ni Allah na dinikta niya kay Angel Gabriel, na dinikta naman ni Angel Gabriel, inilagay sa puso at bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so nasaan ang pananampalataya nyo? Na kay Allah, o kay ni Gabriel, o na kay Muhammad? Lahat po, kasi ang pananampalataya, believe, ang sabi sa Quran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Tagalogin natin. Ang tunay na mananampalataya ay sumasampalataya, naniniwala kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, at sa kanyang mga sugo. Higit sa lahat, ang huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Tanong, naniniwala ka ba sa pagkapako ni Kristo? Hindi po, sapagkat malinaw na sinabi ng huling kapahayagan ng Diyos sa tao, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ. Hindi siya napako, hindi siya napatay. Si Kristo po hindi napako para sa atin. Saan nakasulat na hindi napako si Kristo? Sa Quran lang ba? Alam mo, wala sa topic ang pero pagbibigyan. Yan po yung nasa sulat sa chapter 4. Pero nasa Bible din. Hindi siya napako. Ang dami ko nang debating ganyan eh. Kinindigan ko talagang biblically speaking, hindi namatay si Kristo eh. Gusto mo, next topic natin yan eh. Kung hindi ka pa magsasyada. Basahin ko, Mr. Moderator. Ano, gusto mo ba ba? May tanong pa ba? Hindi, babasahin ko kung saan nila. Hindi na, tinatanong lang kita. Allahu Akbar! May wala na ba? Mayroon pa. Depends, sige. Tama na kayo sinuna. Tanong pa. Last question. Dalawa na. Ang pagkapako ba ni Kristo ay isang historical event o hindi? Hindi po. Marami na pong libro na isulat dyan, hindi po historical. Wala pong evidence sa buong mundo tungkol sa pagkapako at pagkamatay ni Kristo, kundi itong New Testament lang. Walang historical. Kahit basahin mo pa kay Josephus Flavius, alam ko yun. Kahit kay Tacitus, alam ko yan. Walang historical record na talagang may Jesus namatay, napako, namatay at nabuhay na magmuli. Anong evidence nila? Ito lang. New Testament kuno. Sablay pa, puro contradiction. Titindigan kita dyan, kapatid. Time is up. Okay. Sa susunod. Okay. Yan ang ano yung nakik sa Abir! ang inyong bansa ay sa Katoliko ang kaligtasan. Gusto ko kung dialogue bago siya sa Muslim na sila din nagkiklaim na sa kanila ang kaligtasan sa mga Islam. So, kanina medyo malayo yung tinutumbok mo at ganun pa ba? moderator Nag-start yung time. Okay. Ilang ba? 10 minutes? Okay, go. 15 minutes. 15 minutes ha? Ayan na. Ikaw lang? Hindi, Alhamdulillah. Makasok ka? So, kanina po, tinanong ko sa kanya kung merong doctrine of God. Ay, sa kanya, meron, pero dapat pre-resenta niya yan. Dahil ang pinag-usapan po dito, kaligtasan. Paano po magkakaroon ng maliwanag na konsepto sa kaligtasan kung yung aklat na pinaniniwala mo, walang itinuturo tungkol sa kaligtasan? Ayon sa kanya, si Abraham daw ay nagkasala, ngunit pinatawad. Ayan! So walang doktrina tungkol sa epekto
doon sa pagkakasala ni Adan. Alam niyo po sa Biblia, maraming eksena na yung mga tao nagkasala. Halimbawa yung kasama ni Moises, hindi ako nagkakamali, si Miriam. Ito po ay nagkasala sapagkat sinabihan nila, pinagdudahan nila si Moises. Pinarusahan sila ng Diyos. Humingi ng tawad si Aaron, pinatawad. Pero yung binigay sa kanyang karamdaman, nanatili hanggang ilang araw. So ibig sabihin, ang kasalanan, pwede talagang patawarin yan. Lalo na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mawain. Tunay yan. Pero huwag nating tanggalin yung konsepto na ang tao, bagamat pantay-pantay, meron niyang antas na pinalalagyan. Ikaw ba, tayo ba, yung kalagayan natin dito bilang mga tambay lang ng leta, may ipaparis natin sa antas nung nakaupo sa posisyon? Kung tayo makagawa ng kasalanan sa kapwa natin, pwede natin hihingi ng tawad, ora mismo. Pero kung ang isang tao nagawa natin ang kasalanan, mahiya ka dyan, hindi ka basta-basta patatawarin yan. Merong nasira na reputasyon dun sa tao doon. Kaya kung ang Diyos ang pinagkasalanan natin, hindi yan agad patatawarin ka, sige, pero merong guilt effect ng sin na ginawa mo. Katulad nga ni Miriam na nagkaroon ng karamdaman. Halimbawa, si John Paul II, binaril. Pinatawad ba siya? Pinatawad yun. Binaril. Yun ang baril sa kanya. Pinuntahan pa nga ni Pope. Pero bakit pa rin siya nakulong? Dahil may dignidad, may antas yung tao na pinagkasalanan mo. Lilinawin natin tungkol sa kaligtasan yung ano. Huwag ka na pumasok, Brad. Hindi ako naliligaw. Huwag ka na pumasok. Ang pinag-uusapan dito, tunay na kaligtasan. Diba? Kaya ko, ikinuyan ko, sinalaysay yung iba't ibang kasulatan at yung katotohanan na na-experience natin yung effect ng sin, meron tayong kailangang kaligtasan. At ang pinapakita ko nito, hindi ito kayang gawin ng tao na iligtas yung sarili natin. Kaya si Kristo, bilang Diyos, siya ang pinadala ng Ama. Siya ang makapagbabalik ng immortality ng tao. Siya ang makakalinis doon sa dungis na ginawa ng tao laban sa Diyos. Kung si Adan sa inyo pinatawad, ito sana. Hindi kayo naghihirap ng katulad naming mga Kristiyano. Kung anong kinalalagyan naming Kristiyano na pinagdudusahan yung epekto ng kasalanan namin, kayo din sana ng mga Muslim na pinatawad. Nandoon yung angat ng buhay nyo. Pero makikita nyo ba yung difference? Ay naku, kung titignan lang sana natin yung 4 na minuto yung kalagayan sa Mindanao, di naman sa pag-aalot. Pero ito yung doktrina na pinapaliwanag ko sa inyo. Meron tayong pinagdudusahan. Now, sabi niya, hindi na pa ako si Kristo. Ang tanong ko sa kanya, historical event ba yung kaganapan sa pagkakapako ni Kristo? Sabi niya, hindi daw. Binanggit niya si Josephus, binanggit niya si Tacitus. Actually, ang daming Roman historian. Si Pliny the Younger, binanggit. Si Eusebius, ang daming nagbanggit. Kung ang pagkapako ni Kristo ay hindi nagkaroon ng katotohanan, iti sana walang aral tungkol sa krus. Eto pa dahil lang sa krus, nagkaroon ng kalayaan yung mga Kristiyano sa Roma. Dahil lang sa krus na nagpakita kay Constantino, yung Romano na dating pagano, naging Kristiyano. Dahil nakita nila yung krus. Kaya may Santa Cruzan yung Katoliko dahil yung krus ni Kristo, inuuwi ni Helena, nanay ni Constantino. Kaya may Santa Cruzan. Ito yung pagprosesyon dun sa krus ni Kristo. Sabi niya, hindi raw historical event. Ito na lang. May taong minuto. Basa.
Isa po sa aklat ng kasaysayan at aklat ng religion. History ka ba o teologiya? Ilang minuto ka na lang. 2 minutes. Minong salita, yari sa akin. Dokument kayo. Ayan ko siya. Ito po ang sabi sa Basa. The Life of Jesus. Historians agree. Sabi niya daw, wala daw historians na nagpapatunay. Historians agree that Jesus was real person. Oh, tao. Okay, sige, maghintay kayo. Yung iyo. To prevent a riot, Pilate condemned him to death. Kita nyo? By crucifixion. Ito po nakakatawang doktrina ng huwag ninyo man po mamasamayan. Pero ito lang yung tanong ko. Sinabi sa Quran, paliwanag niya mamaya, na si Kristo ay pinalitan doon sa pagpapako. So in short, yung Quran, yung Muslim, naniniwala na si Kristo nasa peligro. Pero nung ipapako na, pinalitan yung mukha. Ito yung iniiwan kong tanong. Saang eksaktong pangyayari pinalitan yung mukha ni Kristo at iba yung napako doon sa krus sa Kalbaryo na ayon sa Quran ay pinalitan. Continue. May time ka ba? Okay. No? So, kanina binanggit ko yung mga pinapakita sa Biblia tungkol sa kaligtasan na gagawin ni Kristo. Yung sacrificial lamb, yung batas, pagsunod dun sa batas at pailalim sa batas, at yung pagiging Mesaya ni Kristo. Ang Muslim po ay bumabanggit ng Torah at Ebanghelyo. Pero hindi ko maintindihan sa kanila, anong Torah yung binabanggit nyo dyan? Yung ba yung Torah na nasa Hudyo? At yung ba yung Ebanghelyo na nasa Kristiyano, kinuha nyo? Anong ibig sa inyo yan? Ibig sabihin sa inyo yan? Dahil kailangan makita natin, bakit kayo mayroong Torah? Yung Torah na yan, ito, dito na uwi yung theology ni Apostol Pablo na para makita natin yung kaligtasan, kailangan makita natin na nasa ilalim tayo sa kautusan. Ang Muslim ba may kautusan na katulad ng Torah? Eh baka 10 utos lang, wala dyan sa Quran. Sana i-present nyo mamaya. Kasi kung i-present nyo lang yung mga talata ng Quran na may kaligtasan, wala akong pagtutol dyan. Pero ipakita mo paano nangyari na mayroong talagang kaligtasan sa Quran kung hindi nyo maipakita yung aral doktrina na ang tao nangangailangan ng kaligtasan. At higit sa lahat, yung Quran ay salita talaga ni Allah. Bakit? Hindi ba totoo na ang nagsabi na propeta si Muhammad ay hindi naman mga evangelista na katulad ng Kristiyano? Sino ang nagsabi kay Muhammad na siya ay propeta? Meron lang po nag-i-exist na biography si Muhammad. Ito po yung sinulat ni Ibn Ishaq. Sana talakayin niya po yun kanina. At dito sa biography na to, ang sinasabi si Waraka na pinsan ni Last 5 minutes. Khadija ang nagsabi sa kanya na siya ay propeta. Yan na lang yan. Ilang minuto? Last 5 minutes pa. Okay. Alayo pa. Relax ka lang. Yan. Ang mabuting balita, yung pagdating ni Kristo. Ngayon, kung katulad lang ng pagdating ni Kristo sa pagdating sa paniniwala ng mga Muslim, nasaan yung mabuting balita doon? Diba? Sa Quran, si Kristo dumating para ipangaral yung nag-iisang Diyos. Eh, wala namang pinagkaiba sa aral
Abraham, ni Moises. Nasaan yung mabuting balita dyan? Sa Kristiyano, maliwanag yung mabuting balita. Yung hinihintay ng isang katauhan na magliligtas at magpapaliwanag dun sa kaligtasan, ginampanan ni Kristo. Yung maliwanag na hinihintay ng mga Hudyo na Mesaya, nagampanan ni Kristo. Yung maliwanag na hinihintay ng mga Hudyo na kordero ng Diyos, na siya nang magiging hain sa harapan ng Diyos, ginampanan ni Kristo. Sa Quran po ba, nasaan ang mabuting balita? So, kung tinatanong po ng aking kaibigan, saan mababasa? Unang-una po, nais ko pong sabihin sa inyo na ang pananampalatayang Katoliko ay hindi po pananampalataya ng aklat na katulad ng Hudyo at katulad ng Islam. Kami po ay nananampalataya sa iniaaral ng simbahan na siyang itinayo ni Kristo. Kaya ang pananampalataya namin nauwi lamang kay Kristo. Sa Quran po, nasaan po yung pananampalataya nyo? Na kay Muhammad ba? Na kay Angel Gabriel ba? Na hindi ma-identify ni Muhammad, siya nga yung Angel Gabriel, ang nagsabi pa sa kanya. Yung pinsan, yung asawa ng pinsan niya, na isa pong Gnostic Christian. Kaya, maalala ko lang, yung binasa niya na aral demonyo, yung pagbabawal sa pag-aasawa. Ito po ay isang aral ng Gnostic. Kaya nga sa mga Muslim, hindi sila naniniwala na si Kristo napako. Dahil mayroong mga Kristiyano noon na nahaluan ng pananampalataya ng Mitraism, ng Buddhism. Yung paniniwala na literal na katawan ni Kristo, yung lumabas at naipako, hindi tinanggap ni Muhammad yun dahil yun yung kinuha niya sa mga Gnostic. So, kung ang aking kaibigan, yung nagtatanong lang kung mga mababasa, ay pipilitin ko kung mabasa kung meron. Pero pinipilit ko po, ang pananampalatayang Katoliko ay pananampalataya ng Diyos na nagkatawan tao. Yung Word Incarnate, yung pinaniniwalaan na banal na kasulatan ng mga Hudyo, yung Torah, Tanakh, aklat yun, nagkatawan tao yun, si Kristo yun. Kaya yung pananampalataya namin hindi nauuwi sa pananampalataya ng mga aklat katulad ng Muslim, kundi sa pananampalataya ng salita na nagkatawan tao. Kaya ang sinusunod namin yung aral ng Iglesia. 1 minute. Paano tayo may ligtas? Sinabi ko na po, lahat po ng pangangailangan ng tao at nakasulat sa Biblia, mauuwi doon sa ginampanan ni Kristo. Kaya ang kaligtasan nandoon sa pananampalataya kay Kristo na naipako sa krus at nabuhay na maguli para sa ating mga kasalanan. Okay, say, i-wave ko na ito. Time na. Sabihin mo na lang sa kanila. Limang tanong ha. Nasa bahay. Okay, kapatid ng Islam Nasa labas ako. Isa po. Kanina kasi, nung unang tindig niya, may sinabi siya kanina. Hindi lang natin na itanong. Kasi ang cross-examination, base sa mga pinag-sabi niya. Unang tanong, sabi mo, si Kristo, totoong Diyos at totoong tao. Tama po ba? Sampung talata na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Binanggit ko na, may verse 5 ng Roma. Nakalagay po ito, totoong Diyos at totoong tao. Pakibasa na. Malay daw. Kumuha parang sumanap. Paano yung Biblia? Wala. Di bale. Bigyan na natin. Okay. Ito ba? Meron ba? Meron daw. At sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita. Sige.
Pero walang totoong Diyos doon at totoong tao. Kasi nang hinahanap ko. Okay. Sabi mo, ang Katoliko ay nauwi lang kay Kristo. Hindi ito sa aklat, tama? Nauwi lang sa pananampalataya kay Kristo, tama ba? Tama. Kung totoo yun, bakit ang dami-dami yung ribulto sa simbahan? Pagkatapos may Mama Mary kayo, pagkatapos sinasampan nyo, nananalangin din kayo sa mga santo. Parang sa loob ito siya sinasabi mong nauwi lamang sa pananampalataya kay Kristo. Eh, ang dami-dami yung ribulto, ang dami-dami ho ninyong santo, at meron pa kayong Mama Mary. Ano po masasabi? Tama yan. Kasama yon sa tinuro ni Kristo. So, hindi po totoo yung sinasabi nyo, nauwi lang kay Kristo. Nauwi, ibig sabihin lahat doon ng pinananampalataya namin ng santo, napupunta yan kay Kristo sa paniniwala din ng mga santong yan kay Kristo. So, meron ka pang mapapasa sa amin para maunawaan namin. Ito informative lang naman, di ba? Meron pang tinuro si Kristo maniwala sa santo. Nanalangin tayo sa santo, katulad po ng ginagawa po niya. Si Kristo po sandali po Mr. Moderator. Pag sinabi kay Kristo, isang bunganga niya ng galing, ayon sa Mateo, Marcos, Luke, and John. Ayan, malinaw na ayon kay Kristo. Kasi running time tayo eh. Okay, dito po sa Hebreo 12:23. Ito ang sabi. Datapwat magsilapit kayo sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos, sa Jerusalem, sa kalangitan, sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalatang pulong ng iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit, at sa Diyos na hukom, at sa espiritu ng mga taong pinasaktan. Sampayin yung mga 3 minutes? 2 minutes and 30 seconds. Anyway, mamaya na po, 2 minutes na lang. Ito, sabi ho ninyo, ang Diyos ay hindi agad magpapatawad. Tama po ba? Magpapatawad, pero yung epekto, yung guilt, nandoon. Pero nagpapatawad po ba? Magpapatawad. Hindi pa po yung statement ninyo. Anyway, sabi ho ninyo, ang lahat po nagkasala. Tama po? Tama. So wala pong hindi nagkasala? Generally speaking, lahat talaga. Nagkasala? Oh. Pero meron pong hindi nagkasala. May mga sumusunod siyempre sa kagustuhan. Ano po ba talaga? Nagkasala o hindi? Pag sinabing general, lahat yan. Pero hindi ibig sabihin na there is, sabi nga, in every rule there is an exception. Yun pala. Sabi mo kanina, ang turo sa Quran ni Kristo, isang Diyos lamang. Katulad lang ni Abraham yan. Tutol ka ba na si Kristo sa Biblia, may turo sa isang Diyos? Kung may babasa ako mamaya, ang turo ni Kristo ay isang Diyos lang, at ang kaligtasan ay paniniwala sa isang Diyos lang. Paano yun? Naamin ka, nagkakamali ka, kapatid. Hindi, walang problema. Naamin namin na isa lang ang Diyos. So, iniipa mo na naman, kinokontra mo yung sariling payag mo. Kasi tutol ka dun sa ang turo ni Kristo sa Quran, isang Diyos lang. Eh parang kinukutsa mo sa Quran, isang Diyos lang ang turo ni Kristo. Parang si Abraham. Tutol ka ba na ang turo ni Kristo sa Biblia? Hindi nga ako tutol. Pero ibig silang sabihin, ang Diyos hindi mo mabibilang. Dami pala yan. Moderator, ba't sinabi pang isa kung hindi nila mabibilang? Yun lang. Okay. Maraming salamat. Muli ang pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Siguro mga kababayan, nakakahalata na kayo. Kasi kung saan-saan siya po pumupunta eh. Ang paksalang naman namin, simple. Nasaan ang kaligtasan? Nasa pagiging Katoliko ba? O nasa Islam? Dapat tinitindigan niya eh. Ang dami niyang tinatanong sa akin tungkol sa pagkabako ni Kristo, tungkol kay Muhammad, tungkol kay Gabriel. Hindi naman yun ang paksa natin eh. Wala kang nabasa internal evidence na sa Roman Catholic ang kaligtasan. Wala kang nabasa external
nasa Quran, na external, na Katoliko, maliligtas. Hindi mo natutulan yung tinindigan ko. Gumamit ako ng internal evidence, meron pa akong external evidence galing sa inyo. Ngayon, ha? Tingnan nyo.